sabi niya. Gusto kong maniwala ko ba ang gusto niya. Ikwento mo sa akin kung ano ang tingin niya sa galaw ko at ayos ko. Sino ba ang gusto niya? Araw-araw ako'y nananag, walang lakas ng loob na lumapit sa kanya. Mabuti pa, ikaw na ang magsabi at ikwento mo na lang kung ano ang nangyayari. Mahal ba niya ako? Ako bang talaga? Ano bang tingin niya sa kilos ko at forma? Please lang, pakipaliwanag ang bawat eksena. Mahal ko na ata, gusto ko na maging maligaya. Yeah. Come on, ikwento mo sa akin kung ano ang sabi niya. Gusto ko lang naman marinig ang iyong mga balita. Itanong mo sa kanya kung may pag-asa ba. Pag-ibig na wagas na alay sa kanya. Araw-araw ako'y nananag, walang lakas ng loob na lumapit sa kanya. Mabuti pa, ikaw na ang magsabi at ikwento mo na lang kung ano ang nangyayari. Mahal ba niya ako? Ako bang talaga? Ano bang tingin niya sa kilos ko at forma? Please lang, pakipaliwanag ang bawat eksena. Mahal ko na ata, gusto ko na maging maligaya. Hey, hey. Mahal ba niya ako? Ako bang talaga? Ano bang tingin niya sa kilos ko at forma? Please lang, pakipaliwanag ang bawat eksena. Mahal ko na ata, gusto ko na maging maligaya. Maging masaya, yeah, sa piling niya. Matuwa, masaya, matuwa, kasi sabihin mo, this Friday po ang ating goal for the day, Game Face On. Oh yes, Gina G lang sa kahit na anong hamon ng buhay, mga kapatid, lalong-lalo na, konting kembot na lang, weekend na. Kaya mo po ito, din ang pangmalakasang energy for a much happier Friday. At para ang ating mga bisita ngayong morning na ito, ang Hemp Band. Naku, maraming salamat for being with us. Paano kaya nila kinakaya yung ganong boses in the morning? Nakakalok. At ganong energy. Oh, alam mo, pag mahusay ka talaga, ganon talaga, kayang-kaya. Yes!
At bukod nga po sa kanila, makakasama pa natin na for a jam-packed morning ang ating bunso, Maui! Good morning mga kapatid! I'm always so happy every time I'm here kasi nare-reunite ako kasama ang aking mga kapatid. Ba't di ka nakijam kasama ng... Kasi medyo malayo yung lakad eh. Okay lang ba, Andre? Tinanong mo ba sa akin, ha? Cute mo Alam doon. ko, pero gusto ko kasi, siyempre alam naman natin, sa ating apat, ikaw ang pinakamagandang boses mo. Thank you. Ay, hindi ba si Angela? Oy, oo nga. Andre, O, sample nga, sample. Ito O, si sample Andre, mo. wala na to. Alam niyo, one of these days, gugulatin talaga tayo ni Angela. Ay, talaga Ng isang magugulat. song number. Magugulat sa takot, Initan ba kayo? Ha? Ngayon initan kayo, gusto niyo umulan. Yun pala yun. Kaya sige, go. Sige, pangmalakasan ka na lang. Pangmalakasan pong morning ahead daw, pati kantahan si Angela. Kumpletuhin pa dun natin ang ating mga maiinit na balita at impormasyon na kailangan ninyong malaman. Sa mga babiyahe po, panorte, abay agahan nyo na. Dahil asahan na rin ang posibleng heavy-gat na traffic sa NLEX. Dahil naman yan sa nasirang tulay sa Marilao, Bulacan. Ang iba pang update dyan, abangan nyo po sa Pasada Balita maya-maya. Ayan, para naman po sa mga nagbabalak mag-seafoods ngayong Friday, kasi no meat Friday nga para sa ating mga practicing Catholics. Alamin po natin kung magkano na ang bentahan ngayong araw straight from ating Yara, Tita Chiki. Seafoods ngayon nagmamahal na araw. Mahal ba o mura? And speaking of pangmalakasan, hypa! Dadaling-dali tayo for more Pampa GV dahil makaka-dance party at kulitan din natin ang rising P-pop band na GAT. Baka nyo po yan at daling-dali ang saya at kumpletong umaga ngayong Biyernes. Kaya naman, mga kapatid, eto na po, diretso na tayo sa pasada ng mga mainit na balita ngayong umaga. Sa mga may nakaplanong road trip pa north, nako baka gusto nyo pong biyumahin na ng mas maaga mga kapatid dahil heavy gat kasi ngayon ang traffic dyan sa North Luzon Expressway dahil po sa nasirang tulay sa Marilao, Bulacan. Hanggang 3 linggo raw aabutin para maayos yan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mabagal ang usad ng mga sasakyan sa northbound lane ng North Luzon Expressway. Kapag biyaheng norte, nagsisimula ang tukod ng traffic sa may Balintawak Toll Plaza hanggang sa Marilao, Bulacan. Kapag biyaheng Maynila naman, ang buntot ng traffic ay bago dumating ng Bukawi Toll Plaza hanggang sa Marilao. Naiipon ng mga sasakyan dahil isinara ang lanes 2 at 3 o yung gitnang kalsada sa northbound lane dahil nasira ang Marilao Interchange Bridge. Yan ay matapos sumabit sa tulay ang 2 truck sa pagsusuri ng pamunuan ng NLEX, matindi ang sira sa girder ng Marilao Interchange Bridge. Kaya mga Class 1 vehicle lang muna ang pinapadaan sa Marilao Interchange Bridge. Sa ngayon ay nilagyan ng pansamantalang suporta ang tulay, pero kailangan pa rin daw itong palitan. Aabuti ng 2 hanggang 3 linggo ang pagkukumpuni. Tiniyak ng NLEX na hindi ito aabuti ng Semana Santa kung kailan palaging dagsa ang mga biyahero. Yun po yung sinisiguro po namin. I mean, yun po yung sa coordination with our contractor na hindi dapat talaga umabot po ng Holy Week. So, actually, yung 2 to 3 weeks, may konting leeway na po yun. So, we're hoping na dapat matapos nila talaga between 2 to 3 weeks. Para makatulong sa traffic, naglagay ng zipper lane para sa northbound vehicles. May inihanda namang alternatibong ruta. Para sa mga motoristang babiyahe pa norte, pwedeng umexit muna sa NLEX Karuhatan, Paso de Blas o May Kawayan, saka dumaan sa MacArthur Highway at pumasok na lang uli sa NLEX sa bahagi ng Ciudad de Victoria o sa Bukawi Interchange. Yung mga pa-southbound naman o papasok ng Metro Manila, pwede kayong umexit muna sa Bukawi Interchange o Ciudad de Victoria. Dumaan muna sa MacArthur Highway at pumasok na lang ulit sa NLEX May Kawayan southbound. Sa ngayon, sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting to damage your properties ang driver at may-ari ng mga truck. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pinusisi sa pagdinig sa Senado ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Si Senator Amy Marcos binigyan din ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños.
Bakit isinuko ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan ang paulit-ulit na tanong ng ilang senador sa pagdinig ng Senado kaugnay ng paghuli kay Duterte sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Si Senator Amy Marcos na kilalang malapit sa mga Duterte ang nanguna at nanggisa sa mga dumalong miyembro ng gabinete sa pagdinig. Pinaalala pa ng senadora ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICC. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Sabi naman ng mga miyembro ng gabinete, sang-ayon sila na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Nilinaw rin nilang walang anumang ahensya ang tumulong sa investigasyon ng ICC kaugnay ng drug war. We did not assist the ICC. We never had contact with them. We have never spoken to them. Pero puna ni Senator Amy, kung naniniwala ang ating gobyerno na hindi tayo miyembro ng ICC, bakit pinaaresto si Duterte? Paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi nga sakop ng jurisdiction ng ICC ang Pilipinas bilang isang bansa. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi masasampahan ng kaso ng ICC ang sino mang individual na lumalabag sa international humanitarian law. We surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country, but he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC through the Interpol. Tinalakay rin sa pagdinig ang usap-usapang pinagplanuhan ng pag-aresto kay Duterte. Mariing itinanggi ni DILG Secretary John Vic Remulla at National Security Advisor Eduardo Año na nagkaroon ng maagang pagplano kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pare-parehas lang daw kasi silang nalaman ang tungkol sa ICC warrant noong madaling araw ng March 11. Ito yung mismong araw na naaresto si Digong. Sabi ni National Security Advisor Eduardo Año, mahirap din para sa kanya ang makitang inaaresto si Duterte. Dati kasi siyang DILG Secretary noong Administrasyong Duterte. I worked closely with former President Duterte for so many years through the most serious crisis the country faced, and we have developed and nurtured a personal friendship. He trusted and respected me in the same way I trusted and respected him, even after our terms ended. Kinwestiyon din ni Senator Amy ang sinabi ni Interior Secretary Remulla sa isang panayam na may nangyaring pag-uusap kasama sina Pangulong Marcos, Secretary Año at Defense Secretary Gibo Teodoro nang lumabas ang arrest warrant laban kay Duterte. Sabi ni Remulla, hindi nila pinagplanuhan ang paghuli sa dating Pangulo. Pinag-usapan lang daw nila ang chismis pa lang noon na tungkol sa arrest warrant. There was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement. Wala rin daw kinalaman si Año sa sinasabing core group na humuli kay Duterte. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. Sa gitna ng mga isyong lumabas sa pagdinig, itinuturing ni Senator Bongo na too late the hero na ito dahil nakadetain na sa The Hague si Duterte. Pakiusap niya na lang sa ngayon, useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya niyo po siyang dalahin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Humarap din sa pagdinig sa Senado kahapon si Vice President Sara Duterte. Iginiit niya sa mga senador na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama. Nagbabalik si Mean Los Baños. Natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics.
Virtual ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tahasan niyang sinabi na walang due process at walang legal na basihan ang pag-aresto sa kanyang ama. Hindi rin daw valid ang warrant of arrest na mula sa ICC. Dapat daw dumaan ito sa lokal na korte bago magkabisa. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Nananatili sa the Netherlands si VP Sara para buuin ang legal team ng kanyang ama. Ayon sa bise, nakatanggap siya ng sulat mula kay Pangulong Bongbong Marcos noong December 15, 2023. Dito raw siniguro ni Marcos na hindi niya kinikilala ang ICC. Nangako rin daw ang Pangulo na dedepensahan ang soberanya ng ating bansa sa lahat ng pagkakataon. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process, and without any legal basis under our laws. Tanong ng bise, bakit hinayaan ng AFP na maaresto ang dati nilang Commander-in-Chief? Agad nagpaliwanag ang Department of National Defense. We were deputized to support the Philippine National Police. And it is part of the constitutional duty of the armed forces to follow processes. Isang propesor ng constitutional law ang nagsabi na may naging paglabag sa karapatan ng dating Pangulo nang isurrender siya ng gobyerno sa ICC nang hindi man lang dumaan sa korte sa Pilipinas. My view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. Paliwanag pa ni Attorney Medina, ang pag-surrender sa isang tao sa isang international tribunal ay dapat lang gawin kung voluntaryo niyang isinuko ang sarili sa kustudiya ng gobyerno o kaya naman ay banyaga ang inaaresto. May extradition back. Hindi, meron ho dalawang option yan eh. Ang haba ng Ang proseso. international humanitarian law gives us two options, extradition or surrender. And we chose the path, surrender path, ma'am. Ayon pa kay Senator Amy Marcos na nanguna sa pagdinig, hindi pa niya nakakausap ang kanyang kapatid na si PBBM matapos ang nangyaring arestuhan. Posible rin daw magkaroon pa ng kasunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Naging mainit talaga Sobrang yung init. Senate hearing na yan kahapon. And as expected naman talaga, ididiin or talagang itatanong ni Senator Amy Marcos yung ano ba yung legalities, 'di ba, nung pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. At somehow, no, base dun sa mga nababasa natin, 'di ba, at nare-research natin, somehow yung pag-alis ni former President Rodrigo Duterte sa ICC natin, nag-boomerang sa kanya. Bakit? No? Kasi kapag ikaw pala ay miyembro pa ng ICC, ang magiging proseso dyan, yung sinasabi ni VP Sara, na bago ka arestuhin, punta ka muna sa local court. Yun yung alam nila. Pero kasi yung pala, may provision doon, when you are not a member of the ICC anymore, diretso ka na, hindi ka na pupunta sa local court. So, yun yung nangyari ngayon. Kasi confident nga si FPRRD at that time, Kasi when he goes home, haharap pa ako sa local court. Correct. Pero hindi na. So, somehow, no, even Justice Antonio Carpio has said, na nag-boomerang ito sa kanya, yung pagkalas niya sa ICC dahil dito sa nangyari, particularly sa pag-aresto sa kanya. At lilinawin nga lang po lang natin, sinasabi nga ni, buti nga nandun din si DOJ Secretary Boying Remulla kasi halos siya talaga yung parang kumbaga sumasagot. Siya lumalaban kay Senator Amy Marcos para maging patas kasi din, di ba? And lawyer din naman. And lawyer kasi siya. so Kasi yung kanyang kapatid naman si John Rick Remulla, ay Secretary Remulla, hindi naman abogado. Si Secretary Boying, alam niya yan dahil as you said, abogado, he knows the laws. And balikan natin yung 2009 Republic Act 9851 po. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Genocide and Other Crimes Against Humanity. So in hindsight, kung titingnan nga natin, kahit wala na tayo sa jurisdiction ng ICC, meron tayo sa batas natin mismo na we have to answer still to an international organization, which is the International Criminal Court sa The Hague. Kahit hindi na nga tayo membro
ng International Criminal Court. Yun lang naman din basically yung ating pwede natin tingnan in a simpler way na bakit nga ba, legal nga ba, illegal nga ba yung pag-aresto? Dapat nga ba dumaan sa korte? Nasabi mo na dahil nga dun sa napaliwanag mo kanina, hindi na kailangan dumaan sa local, pwede nang diretso sa dahig, which yun nga ngayon yung nangyari. Yes. So ngayon, tayo talaga, tama yung sinabi rin ni VP Sara na we need to move on kasi nandoon na si FPRRD na kahit na maglabas pa ng decision whatever in favor sa mga Duterte. Maibabalik ba natin ba? Supreme Court, hindi na natin siya mababalik. No? Antayin na lang natin. Kumbaga bystander tayo ngayon sa mga mangyayari up until September 23, which is the confirmation of charges ni FPRRD. Matagal-tagal pa yon, but we don't know what will happen pa rin Dimple sa Maui. Definitely, yan daw ang i-raise ng lead counsel ni Pangulong Duterte na si Nicolas Kaufman. Yung paano pagkaka-aresto sa kanya. And of course, sinasabi nga na parang the victims daw and the families of the victims of EJK asked help from ICC because na feeling nila, binigo sila ng ating justice system. And I could just imagine, remember last week I was just saying na these are just not statistics, these are real people going through real I think this was Monday when you were saying na sabi mo, it's nothing personal, it's yung the victims of the extrajudicial killings, Because ikaw, kapag nawalan ka ng pamilya at pakiramdam mo kailangan ng hustisya, kahit ilang taon nang namatay, nawala yung kapamilya mo, you will always seek for justice. And I think ito yung nakikita natin ngayon. Ako nga nalulungkot ako kasi I know that there are a lot of mga protests, they will hold their pero ang kadalasan sa lahat ng ito, ang pinaka hindi mo pa naririnig yung mga pamilya ng biktima. They're just watching quietly there because right now, ang nararamdaman ko para sa kanila ay feeling nila, okay, finally somebody is listening to us. And you know what? Again, at the end of the day, everybody just wants fairness. Yes. And justice. And the ICC nga, nakikita natin kung gaano kung paano sila sumusunod yung legal process. Kumbaga, ibig sabihin, balikan ko lang kanina, ibig sabihin nila dun sa pag-aresto, improper arrest pero proper detention. Meron silang sinasabi na Latin word dun sa law pero hindi ko yun alam. Pero ayun, tama naman yung sinabi mo. Samantala, naniniwala naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulo na nauwi sa kanyang pagkaka-aresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Hinala ng bise, sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte. Ayon pa sa bise, mismong si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ng kanyang flight pauwi ng Pilipinas kahit na may arrest warrant ang Netherlands. Agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicolas Kaufman para maging lead counsel ni Duterte. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicolas Kaufman. Kung palpak man, si Nicolas Kaufman, ako po ang mananagot sa taong bayan. Sa ngayon, may mga kinakausap pang karagdagang dayuhang abogado si VP Sara pero hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman na unang kinilala ng ICC bilang legal counsel ng dating Pangulo, posibleng kumalas na rin sa kaso matapos isugod sa ospital. Nabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa dahig ang Vice-Presidente. May return ticket na raw siya sa Abril, pero hindi pa tiyak kung kailan siya eksaktong makakauwi sa Pilipinas. Nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya.
wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag-amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pinasalamatan naman ni VP Sara si Senator Amy Marcos sa paglunsad ng pagdinig sa Senado, kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero sa kabila niyan, wala pa raw silang napag-uusapan tungkol sa posibleng endorsement sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, hindi pinagbigyan ng Timor-Leste ang extradition request ng ating Department of Justice o DOJ para kay dating Congressman Arnulfo Teves. Ikinadismaya ito ng DOJ dahil 2 beses na raw noon pumabor ang korte ng Timor-Leste sa extradition request nila noong 2024. Kaya naman, nakakabahala raw ang biglaang pagbabago sa desisyon. Sa kabila niyan, hindi raw ititigil ang ating pamahalaan na mapabalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Pero itinanggi yan ni Teves. Dismayado naman ang asawa ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo sa desisyon ng Timor-Leste Court. Pero naniniwala pa rin daw siyang mapapauwi ng ating gobyerno si Teves para harapin ang kanyang mga reklamo. Ikinatuwa naman ng kampo ni Teves na pumabor sa kanila ang korte ng Timor-Leste. Kumpiyansa rin silang maipapakita nila sa tamang panahon ang pagka-inosente ni Teves. Silipin naman natin ang lagay ng panahon. Pwede na bang magsampay ng mga labada? O payong as a friend? Ulit tayo for today. Ang ulat ng panahon, alamin natin sa nag-iisang weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, kamusta ba ang panahon natin ngayong araw? Good morning, Maui, at good morning mga kapatid para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw na ito. Kasalukuyan pa rin pong nakaka-apekto itong ating northeast monsoon or amihan dito po sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa eastern section nito. Nananatili pa rin nagpapaulan ang shear line dito naman sa area ng Visayas at ito namang easterlies ang nagdadala ng mainit at malinsahang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito po ang ating shear line. Kung mapapansin nyo yung ating satellite image, mas nababawasan ang epekto nito at mas numinipis yung ating kaulapan. Ganun pa man, nagiging mapanganib pa rin po kapag meron tayong malawakang pag-ulan at kung meron tayong mga nararanasang mga subasco or thunderstorms. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. Dahil pa rin sa ating shear line, asahan pa rin po natin ang maulap na panahon sa malaking bahagi na po yan ng Visayas at posible po yung ating mga thunderstorms at mga pag-ulan. Yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan ay nandito po sa eastern section ng Visayas, kasama po dyan ang area ng northern Samar, maging dito sa area ng Leyte, kasama na rin po dyan ang Bohol. Meron din tayong mga malalakas na pag-ulang aasahan dito po sa area ng Palawan, particularly sa ibabang bahagi nito. Again, isolated o localized na pag-ulan o thunderstorms ang ating aasahan sa natitirang bahagi po ng Western Visayas. Tumungo naman tayo dito sa area ng Mindanao na kung saan mainit at malinsangan po ang panahon natin sa tanghali. Pero posible po yung ating mga thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Meron tayong mas malawak na pag-ulan lamang dito sa area ng Zamboanga Peninsula. Kasama po dyan ang area ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dito naman sa area ng BARMM, meron tayong inaasahang malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat pagsapit po ng hapon. Again, kapag meron po tayong nararanasang thunderstorms, yan po ay biglang buhos ng malakas na pag-ulan. Kahit minsan, daglian lamang po yan, nagiging delikado pa rin po yan at posible pa rin po yung ating mga flash floods at landslides. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. Samantalang, ito pong shear line natin ay nag-i-extend din dito sa ilang bahagi ng Luzon. Diyan po sa southern portion nito, ang Bicol region, meron tayong mga pag-ulan dulot ng shear line dito po sa area ng Sorsogon, kasama na po dyan ang Masbate, maging dito sa area ng Albay. Although minsan, nagpapakita naman ng ating araw, mataas din ang ating tsansa ng pag-ulan. Dulot naman ang ating amihan o northeast monsoon dito sa areas ng Apayao, kasama na po dyan ang Cagayan, Isabela, Aurora, maging dito sa area ng Quezon, at kasama na rin po dyan ang natitirang bahagi
ng Bicol Region. Samantalang ang natitirang bahagi ng Luzon naman ay makakaasa po ng mainit at maalinsangang panahon. Dito naman sa Metro Manila, although nabawasan ng kaunti yung ating init ng panahon dahil sa ating breezy conditions o medyo mahanging conditions dulot ng ating amihan o northeast monsoon, sa mga lalabas ng bahay maghanda at mag-ingat pa rin po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. At yan muna ang ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Ang mutya naman po ng Section E, naging mutya rin ng TV5 nang bumisita dito kanina or kahapon si Ashton Olviga. Inamin din niyang kinabahan siya sa inaabangang kissing scene nila ni Andres Mulak. Nasa front ng balitang yan si MJ Marfori. Ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. From kantahan to buhatan ala Jafer. At syempre, picture-picture with the News 5 family. Trending ang mutya ng Section E star na si Ashton Olviga. At para sa fans na nag-alala last weekend sa pagdumog kay Ash. Wala naman nabali na buto? Wala po. Sanay po yan, sanay. Sanay? Sanay saan? Makipag-ganunan na. Saan? Sa MRT. Yan ang cowgirl. Pero sabi ni Ashton, on cloud 9 pa siya sa init ng pagtanggap ng fans sa kanila ng co-stars na sina Andres Mulak at Robin Angeles. Before po, nagmo-mall shows po ako before, pero first time ko talagang ma-experience yung ganun, na pinupuntahan kami ng ganun kadaming tao talaga. Kaya sobrang overwhelming, sobrang nakakatuwa po talaga. Sinisilip ko nga po, wow, hanggang 4th floor, tapos sinilip ko yung likod ng stage. Meron din tao, grabe, sobrang dami. Hot topic din ang behind-the-scenes drop ng Viva sa highly talked about kissing scene nila Andres na umabot ng ilang take. Kwento ni Ashton. Noong una, kinakabahan po talaga ako kasi ang daming tao, nahihiya po ako. Tapos hanggang sa na-realize ko, kailangan ko nang i-overcome to. Kasi tumatagal na kami, nauubos na namin yung oras. Kaya parang nung huli ko, sige nga, gawin na natin to. Dahil sa global success ng kanilang Wattpad adaptation series, makikita na rin ng Section E Nation ang Ash Dress Bin at buong cast together sa Grand Fans Day sa May 1. 20 minutes pa lang, sold out na agad ang tickets. Kaya naman, may day 2 na. Siguradong lalo pang kikiligin ng Ash Dress dahil mapapanood si Ash sa latest episodes ng The Purse Family simula March 30, 7:15 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Sa mga kapatid po natin naghahanda na para sa eskwelahan o sa opisina, oras po natin 6:02. Susunod, isang babaeng may bit-bit na itak, nagpumilit makapasok sa isang classroom sa Negros Oriental. Dating Union Digital Bank CEO Henry Aguda, itinalagang bagong DICT Secretary. At sa luto na po, tutuan namin kayo ng isang healthy ulam recipe. Gagawa tayo ng paborito ni Andre na crispy eggplant. Excited na talaga lahat, lalong-lalo na si Andre. Marami pa tayong baong pampahappy ngayong araw, kaya tutok lang sa inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid, pangalawang pasada po ng mga mainit na balita na bulabog ang isang paaralan sa Negros Oriental. Isang babae kasi ang biglang sumugod at nagpumilit pumasok sa isang classroom, dala ang kanyang itak. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nagsisigawan ng mga estudyante ng Gihulungan National High School Annex sa Sitio-Katawan sa Negros Oriental. Ang ilan sa kanila, naiyak na sa sobrang takot. Nagpupumilit kasing pumasok sa loob ng kanilang classroom ang isang babaeng may dalang itak.
Ilang beses itong pinagtataga ang pinto. Kaya mga estudyante, kanya-kanyang hawak sa doorknob para hindi tuluyang makapasok ang babae. Ginawa na rin nilang panangga mga lamesa. Pero ang babae, hindi pa rin nagpaawat. Nakipagsagutan pa siya sa gurong nasa loob din ng classroom. Agad namang nakatawag ng barangay mga guro. Nahuli ang babae may problema pala sa pag-iisip. Wala namang nasaktan sa insidente. Pero ayon sa pamunuan ng Gihulungan National High School, Maine, hindi ito ang unang beses na nakapasok ang babae sa campus. Wala kasing gate ang paaralan, kaya kahit sino ay may access dito. Sa ngayon, inirekomenda ng pamunuan ng paaralan na isailalim sa stress debriefing ang mga estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Inagawan na ng motor, sinaksak pa. Yan ang sinapit ng 15 anyos na binatilyo sa kamay ng riding in tandem sa San Jose del Monte, Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kita sa kuwang ito ng CCTV ang pagdaan ng motorsiklong minamaneho ng 15 anyos na binatilyo sa barangay Kaipian sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Martes. Kasunod niya ang isa pang motor na may magkaangkas namang sakay. Dumikit ang riding in tandem at hinarangan ang binatilyo. Matapos niyan ay bumaba ang backride at hinold up ang binatilyong rider. Inagaw niya ang motorsiklo ng binatilyo habang tumakbo namang palayo ang biktima. Humingi pa ng tulong ang biktima. Pero nakatakas na ang dalawang sospek sakay ng magkahiwalay na motorsiklo. Nasugatan ang biktima sa likod dahil sa pananaksak sa kanya ng hold-upper. Kwento ng ina ng biktima, inutusan niya lang ang anak na magpa-cash in sa e-wallet na mangyari ang krimen. Kasi hindi ko alam na dadalhin niya pala yung motor. Tapos after 10 minutes lang, tapos nandyan na nagsisisigaw doon sa may gate na, Mami, tulong, nasaksak ako, na hold up ako. Dinala na sa ospital ang biktima at patuloy pang nagpapagaling. Sa investigasyon ng mga pulis, bago ang pang-hold up, ay nakita na ng biktima na binubuntutan na siya ng mga sospek. Pero hindi niya pinagdududahan ang mga ito. Pagkatapos niya magpa-cash in, papunta po siya sa basketball court para manood po ng palaro, liga. At akala niya po, yung sumunod sa kanya na nakita niya is pupunta rin po dun sa court na yun para manood ng liga. Nanggagalaiti naman sa galit ang ina ng biktima sa mga nanaksak at nang hold up sa kanyang anak. Ay, kinig ka man. Demonyo ka. Hindi ka na naawa sa bata, ang payat-payat ng anak ko. Hindi naman siya lumaban, binigay naman sa iyo yung motor. Ba't kailangan mo pang manaksak? Patuloy ang backtracking ng mga pulis sa mga CCTV para mahuli ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nag-viral ang video ng dalawang kandidatong nagpamudmod ng pera sa isang event sa Negros Oriental. Kinondena na yan ng COMELEC pero hindi pa raw sila pwedeng habulin at kasuhan. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Hindi magkamayaw ang mga taong ito nang biglang may magpaagaw ng tigli 500 piso sa kasagsagan ng pista sa Barangay Hiligaon sa Chateau Negros Oriental nung Lunes. Naghagis ng pera ang isang lalaki habang nasa stage. Kaya ang iba, umakyat din sa entablado para makakuha ng kwarta. Sabi ng nagpost ng video, dalawang politikong kumakandidato sa lokal na posisyon sa eleksyon ang nagpamudmud ng pera. Tanong tuloy ng uploader, hindi ba yan vote buying? Nakarating na sa COMELEC ang video. Mariin nila itong kinukundina. Yun nga lang, hindi sila makapaghain ng kaso dahil hindi pa naman nagsisimula ang kampanya para sa local elections. Sa kasalukuyan, nakatingin lang ang COMELEC na sana nga naghihintay kami. May ibang ahensya ng pamahalaan ang mag-handle ng mga ganitong klaseng bagay. Para sa COMELEC, pangmamaliit sa kapwa ang pamimigay ng pera ngayong bilang Pilipino 2025. Bagamat nauna nang sinabi ng COMELEC na walang premature campaigning sa isang automated elections, hinihikayat pa rin nila ang sino mang nais magreklamo oras may makitang tila gumagawa nito. Umaasa ang COMELEC na sakaling mapag-usapan sa korte ang mga ganitong issue, posibleng amyenda ng Kongreso ang batas. Nang sa gayon ay maituring na kaagad na kandidato ang sino mang nag-file ng Certificate of Candidacy at mapanagot ulit ang lalabag sa premature campaigning. Sinubukan namang kunin ng News 5 ang panig ng dalawang politikong nasa video pero tumanggi na silang magkomento. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
At dahil nga po Friday na, siguradong ilan sa ating mga kapatid pauwi na sa kani-kanila po mga probinsya para gumala o kaya naman ay magpahinga. #Sana all. Para bigyan po tayo ng updates tungkol sa lagay ng commuters natin, kasama natin ngayon ang ating traffic tito na si Bondi Lopez, live na live mismo sa Victory Liner Bus Terminal sa Cubao. Bondi! Grabe naman itong Tito Mondi natin. Ilang kape ba na inom? Yes. Baka naman yung kape pinamimigay mo, tinitikman mo muna Ano bang ganap dyan? Yes, Mami Dims, ako talaga. Nakakaantok ngayon. Pero, alam mo naman, Mami Dims, feel na ang weekend dito. Kaya naman, Team Commute, kaway-kaway, sabay. Hey! Woo! 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 Oh, yeah? Yes! Kaya naman, ito, kita nyo dahil Friday na nga bukas, ay nako, ang sarap bumiyahe. Kita nyo naman dito sa bus terminal sa Cubao, merong natutulog. Tingnan natin, maksud natin cameraman. May nakita ba kayo natutulog? Ayun, si Kuya. Sana hindi siya maiwan na kanyang bus. At meron ding umiinom, kumakain. At kanya-kanya silang cellphone. Kasi nga, inaabangan nila ang bus na parating. Dahil dito, bukas 24/7 araw-araw ang Victory Liner Bus Terminal sa Cubao. Ang mga biyahe papuntang Baguio, Iba, Zambales, Dagupan, Lingayen, Olongapo, Bolinao, Alaminos, Manawag, Santa Cruz, Zambales. Kaya naman, ito na. Commute na! Hi ma'am, kumusta po? Good morning ma'am, sa TV5 po ito. Ma'am, saan kayo punta po? Baguio. Ano pong gagawin natin doon ma'am? Meeting lang. May meeting po. Anong oras po meeting nyo? Mamayang mga 10. 10. Ilang oras po yung biyahe natin? 5. Nagkape na po ba kayo? Meron, okay na. Nagkape na. Kung bibigyan ko po kayo, hindi na po tatanggapin? Hindi na. Tinanggihan ako ni ma'am. So, tingnan po sa biyahe. Dito naman tayo, guys. Mga kapatid, eto na. Sir, ma'am. Good morning po. Sorry po sa bala. Nagkakape na po sila. Naku, may bibigay pa naman sa ano ng kape. Ma'am, sa kayo punta? Kararating lang po namin from province, from Isabela po. Okay, so kakadating nyo lang. Tapos saan po kayo dito mag-stay? May kikitain lang po kami sa bandang Carmona po. Carmona? Ano pong pangalan niya? Baka pwede nyo pong batiin na. Hindi ko po kilala pero may imimit lang po kasi yung husband ko, may kukunin lang po kami. Ay, baka po ano po yan? Buyer po ba? Ano, seller po? Ano po? Parang buyer. Ganun. Buyer. Okay, nagkakape na sila, ma'am. Tayo. Okay, sige po. Lipat tayo. Eto tayo, sir. Ikaw na, sir. Ang ganda ng pormahan ni sir, pang travel talaga. Sir, travel like tayo, sir. Saan tayo pupunta? Sa Pusorobe, Pangasinan. Pangasinan? Anong oras pa ang inyong biyahe? Wala pa pong ticket Wala pa kayong ticket? Mga 7 siguro. Gusto niyo po bang bigyan namin kayo ng libreng ticket? Pwede naman po. Hindi, joke lang po yun. Joke lang. Ito na, sir. Nagkape na ba kayo? Hindi pa, sir. Hindi pa po. Dahil dyan, sir, sakto. Kita nyo naman. Sir, meron na tayong. Oops! May pa-twin pack na kami. Oh, advertiser, may pa-twin pack na. Sir, para sa iyo ito Kapag mababiyahe, sir, pwede mo taktak parang pulburo. Okay? Yes po, yes Thank you, po. sir. Thank you po. Okay, hindi naman tayo. Last, ito mga magbabarkada. Ay, guys, ito na. Moment nyo po ito. Saan po tayo pupunta, ma'am? Iba, Zambales. Iba, Zambales. Ba't natin kayo pupunta sa Zambales? Ano ba meron doon? Ang beach po. Ang beach? So ready na tayo. Saan kayo? Beach rin? Magkakasama kayo? Yes, Sir, pwede bang tayo? Pakita natin ang beach attire. Sayang naman, sir. Sige. Sige, sir. Tayo na. Pakita natin. Ayun na yan sila. Pero naka-ready na sila. Pagdating yun, sulong na agad, no? Yes. Nagkakape po ba kayo? Gusto niyo ba bigyan ko yung kape? Ito na. Ano ba paborito niyo kape? Basta matapang po. Basta matapang. Kasi ito matapang talaga. Kaya ka bumabangon. Ito na naman. Nakalibre na naman kayo. Ayaw yung mag-message sa marketing. Oops! Swing pack para sa yung dalawa. Ayan. So, ingat po sa biyahe. Yan muna ating morning biyahe. Back to studio. Kape po, Grabe naman talaga energy ng ating traffic tito. Maraming salamat, traffic tito, Mondi Lopez. Oras po natin ngayong Biyernes, 6:16 sa aming pong pagbabalik. News 5 exclusive. Lola nagulungan ng truck matapos iligtas ang kanyang alagang pusa. At sa luto na po, healthy na, budget-friendly pa. Magluluto tayo ng crispy eggplant. Sa mahal ba o mura,
Alamin natin ang presyohan ngayon ng seafood sa Pasay Public Market kasama ang ating nag-iisang Nyora Mommy Chicky. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Mga kapatid, huwag po pairalin ang init ng ulo sa kalsada. Ang isang driver kasi patay ng pagbabarilin ng isa umanong pulis na nakagitan niya sa Quezon City. Kwento ng kaanak ng biktima, pauwi na sila nang may makagitgitan silang van ng isang delivery service sa may Tandansora Avenue. Hinarangan daw nito ang sinakayan nilang truck at saka bumaba ang galit na driver na may dalang baril. Sinuntok pa raw ng sospek ang biktima bago paulanan ng bala. Isinugod pa raw ang biktima sa ospital pero binawian din ng buhay. Bukod sa namatay na driver, nasa kritikal na kondisyon din daw ang nasa passenger seat. Agad naman daw sumuko sa mga otoridad ang nagmamaneho ng delivery van na isa palang pulis sa QC. Hawak na raw siya ng Criminal Investigation and Detection Unit. Sa ngayon, wala pang pahayag ang sospek at ang Quezon City Police District. Nasagasaan ng truck ang isang senior citizen dahil iniligtas niya ang kanyang pusa sa Cebu City. Nasa frontline ng balitang yan ang ating Visayas correspondent na si John Aroa, exclusive. Iatras doon! Natarantak ang mga nasa intersection ng Punta Princesa sa Cebu City matapos pumailalim sa truck sa babaeng senior citizen. Dahan-dahang hinila ang biktimang si Maria Elena de la Serna, 74 years old. Kwento ng mga nakakita, kinuha ni Nanay Maria kanyang alagang pusa na nakapwesto sa likod na nakahintong truck. Pero biglang umandar ang truck at nagulungan ng matanda. Nadala pa siya sa ospital pero namatay rin. Nakaligtas naman ang pusa. No comment ang truck driver. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa Cebu City pa rin, nagulungan din ang truck ang isa pang babaeng angkas ng motorsiklo. Base sa investigasyon ng mga pulis, matulin ang takbo na nakabanggang oil tanker. Sa lakas ng impact, sumemplang ang motorsiklo at nagulungan ang biktima. Akala ko ligtas kami. Pero paglingon ko, wala na pala yung mahal ko. Dead on the spot talaga siya. Nadaan naman sa areglo ang aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. May bago na naman po tayong aabangan sa Kapatid Network every weekend. At yan po ang Vibe, ang new Kapatid show na siguradong magpapabago po ng inyong weekly entertainment habit. Abangan ang pasabog na cast at format ng Vibe very soon dito po sa TV5. Very sweet naman po ang aktor na si Elijah Canlas. Ang monthsary gift niya kasi para sa kanyang girlfriend na si Miles Ocampo, isang original na kanta. Nasa front na balitang yan ang ating News 5 digital producer na si Von Belenario. Elijah Canlas is indeed in his music era. Bukod sa pag-arte, kinakarir na rin ni Elijah ang pagkanta at ang kanyang genre, hip-hop dahil dito niya raw na ilalabas ang kanyang persona. Just being really transparent kung ano yung nararamdaman ko kahit ano gaano pa ka childish. Pag-acting, parang I'm wearing masks nga, I'm portraying different characters na hindi talaga nakikilala ng mga tao kung sino ako. And sa music ko siya nilalabas. Kasama sa ilalabas niyang EP ang awitin na alay niya sa girlfriend na si Itbulaga Dabber Catch Miles Ocampo na Love Song. At ang reaksyon daw ni Miles sa kanta, speechless. Hindi siya ma-expressive sa mga ganung bagay. But I think kinilig naman siya. Sana nag-work naman. It was a monthsary gift at the time. Kagagaling lang ni Elijah sa Germany matapos dumalo sa screening ng Sunshine, ang pelikula niya kasama si Maris Racal na nagwagi ng Crystal Bear for Best Film sa Berlinale International Film Festival.
Excited na siya at ang produksyon na maipalabas ito sa bansa sa kabila ng matapang nitong tema. Sana mabigyan kami ng tamang platform and ng tamang mga distributors na magtiwala sa pelikula and sana hindi din harangin ng censorship board dito sa Pilipinas. Sa ngayon, abala si Elijah sa paghahanda para sa Badminton Cup na handog niya sa alaala na namayapang kapatid na si JM. Ang proceeds nito ay para sa organisasyon na ipinangalan niya kay JM na tumutulong sa mental health advocacy. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At eto naman po mga kapatid, kung kayo ay nag-iisip ng bibilhin sa palengke ngayong araw, aba, samantalahin na natin na mababa at walang paggalaw sa bentahan ng seafoods ngayon. Kung magkano yan, alamin natin straight from our Nyora na live ngayon sa Pasay Public Market. Mami Chicky, magkano po ang presyohan ng seafoods dyan ngayon? Usapang shellfish tayo today. Hindi selfish ha, shellfish. Dahil nga Friday, marami naghahanap ng seafood, di ba? Ngayong Lenten season, ako busy sila ate dito sa bandang mga, ayan, sa mga shellfish, sa mga isda, sa lahat ng klaseng seafood dahil nga marami ang hindi kumakain ng karne ngayong araw na to. At ang good news, sabi mo nga Maui, maganda ang presyuhan ngayon, medyo steady, hindi siya masyadong mataas at marami kayong mabibili ngayon. Eto nga, kausap ko ang isa sa mga stalwarts talaga. Isa yun sa mga talagang matagal na sa 1995 pa lang ay nandito na siya, nagtitinda dito sa Pasay area. Rosie Abilita ang owner dito ng ating stall sa Pasay Public Market Fish Section Stall number B007. Rosie. Yes, good morning. Alam mo, nabati ko sa'yo. Happy birthday! Thank you, thank you. Birthday ni Ate Rosie. Tinan mo, magiging memorable ang birthday mo ngayon. Yes. Oo. Swerte ko talaga, nakahanap ako ng birthday celebrant. At swerte sila dahil marami tayo tuturo sa inyo tungkol sa ano ba pwede nyo gawin sa tahong ngayon. Dahil ito po ang specialty ninyo, shellfish. Tignan muna natin ang mga presyuhan nyo ngayon, ha? So sabi ninyo, ang small nasa tahong, nasa 80 per kilo ang small, 100 per kilo ang medium, at ang large 120. Maganda na yan kasi usually, pagka mataas, nasaan? Yung large po, pag mataas, maabot po ng 150, 200. So, okay. Then, yung small namin, maabot yan ng pag mahal, ito kasi yung medium, nasa 120, 140. Pakita natin na ito yung small, medium, at large. Ayan po. Kuminsan nga nakakita pa ako ng mga extra large, pero dito tayo sa mga tinda. Meron din kayong clams, yung halaan. Ang small nasa 150 per kilo, medium 170, ang large 180, at ang jumbo nasa 200 per kilo. Kamusta naman ang mga presyo na yun? Okay lang din no yan. Ano bang, usually pagkatanungin kayo, ate, ano bang bibilin ko? Small, medium, or large? Ano ba yung mas masarap sa panlasa? Nasa kanila po yung kung ano. Kasi yung small, sa sabaw, sa soup, masarap. Yung medium, sa soup, okay rin. Tapos yung large, jumbo, yung iba kasi parang binibake din nila. Oo, so depende rin sa luto, no? Okay, meron kayo lahat. Meron din kayo, syempre, nung trumpet at saka nung kuhola. Yun, hindi man sa dagat yan. Pero meron din shell, no? 80 per kilo. Ito po sa tabang. Sa tabang. O yan, buhay pa. Naku, napaka-fresh. Dahil buhay pa sila lahat. Nakita niyo yung clams. Ayun pa, yung tubig nagtatalsikan dito. Meron din bagungon. Ano po yung bagungon sikat? Ito po. Ito yung parang may laman din siya. Shell din o siya. Ito yung kuhol. At ito pala yung, ito yung ginagata. Suso. Meron kayong suso, 100 per kilo. Ayun, sikad. Sikad, 150 per kilo naman. Yes. At ano yung tuway? Ayun yung tuway. Tuway? Parang halaan din po siya. Parang halaan din nga, ano? O yan naman po, nasa 100 per kilo. Siyempre, meron din kayo ng lato at saka ng guso. 150 per kilo sa guso. 280 per kilo sa lato. Bakit mas mahal po yung lato? Mahal din po yung ano eh. Kasi ito po, mayroon tayong ganito galing ng Cebu, mayroong Palawan. Mas malayo. Naku, pero ang sarap yan eh. Pampaalat, di ba? Ano pa po ang meron? Meron pa tayong saang. Ano po yung saang? Ay, wala po yung saang. Ay, wala ngayon. Pero yung ano spider shell. Spider Marami shell. siyang ganun-ganun. Eh, yung litob. Ano po yun? Ito po yun. Ay,
Ay, mukha rin clam. Opo, nasa 100 per kilo. Sino po naghahanap niyan? Sino ang bumibili niyan? Marami rin po. Mga Pinoy din, pero mas mabili po sa mga Chinese or Vietnamese po yan. Yung kuminsan nakikita namin Chinese style na Apo. luto. Yung oyster with shell, nasa 130 per kilo. Kung meat lang, tinanggal nyo na sa shell, nasa 400 per kilo. Ito po. Opo, ayun na. Ayan. Tinagtanggal na kayo. Saan po galing ang ating oysters? Mayroon pong galing yan ng Aklan, mayroong Cavite lang. Pero ito Cavite lang po yan. Okay. At ang scallops, may scallops din kayo. Local scallops. po ba yan? Galing dito Opo, sa atin? dito lang po yan sa atin. 250 per kilo naman. Wow, ang daming pagpipilian. Ngayon, ang gusto kong pag-usapan, ang sabi nila ang tahong talaga, bilhin mo ngayon, kainin mo rin sa araw na to. Huwag nyo ipabukas. Bakit po? Kasi yung napapanis din kasi huto eh. Napapanis din. Pero kailangan iluto mo pag binili mo ngayon. Kailangan iluto mo ngayon yan kasi nandiyon pa yung lasa, yung matamis, nasa baw. Ayan, hindi pa siya, kumbaga sa ano, eto kasi may tubig yan sa loob. Opo. So sabi ninyo, paano ko malalaman ko, ito po yung gusto ko, di ba? Yung parang, wow, ang taba. Ayan. Nakikita nyo na kung minsan may iba-ibang kulay. Meron din yung parang dilaw. Apat na kulay Apat na po yan. kulay. Ano po yung mga kulay? Red, at saka ito, dilaw. Opo. Tapos may puti pa niyan. May puti pa. Basta, ano yung gusto ko? Ano yung pinakamalasa doon? Lahat naman sila okay lang. Basta gusto nyo yung may kulay. Apo. Opo, okay. Ganyan po, matabaho yan. Pero paano kung sarado ng ganito? Di ba? Paano ko malalaman ngayon? Ayan man, open yan. Ayan, magsasara po yan. Ayan, nagsara na Ayun, po. nagsara. Ayan. Okay, pero kung minsan, pagka yung bukas ng parang bahagyang bukas na gano'n, na hindi nagsasara, patay na Patay yun. na po. So kung bukas, Yung tapos... ganito po. Yan. Ito, tinan nyo. Ayaw Yan, na magsara. Ibig sabihin, patay na patay po, na. opo. So ayaw ko na ba ito kung patay na o hindi Opo. naman? Ito naman, yan, nagsasara Kita siya. nyo, Okay ayan, na nagsasara. yan. Oh, camera shy, nahihiya. Yan ang gusto ninyo, yung Opo, mahiyain. yan po. Kasi Yan po ibig talaga. sabihin, buhay na Kita buhay, mong fresh buhay, na fresh. opo. Sige, so pag uwi ko, kaagad i-steam ko na ba? Kaagad kailangan para Para manatiling hindi na fresh. siya abutin ng patay. Okay. Bukod sa isasabaw yan, nalalagyan ng gulay, na I'm sure yan ang ginagawa ng mga mami sa bahay, merong bagong tinuro sa akin si Ate Rosie. Ako na magkukwento sa kanila kasi kulang tayo sa oras. Sige po. Mag-prepare kayo ng butter o kaya margarine. Lagyan nyo ng konting cheese, yung natutunaw na cheese. Tapos tunawin ninyo habang ini-steam ninyo itong tahong ninyo. At pagkatapos nun, hindi nyo na kailangan pahiran isa-isa at i-bake. Mahirap yon. Kung wala kayong oras, ilagay nyo lang lahat ng steam ninyo doon sa butter mixture, butter cheese mixture. Halo-halong ganun. Opo. Diba? Tapos alalagyan mo daw ng garlic. Opo. Tapos yun na parang popcorn, mauubos. Diba? Yun ang ginagawa niyo pagkasama yung mga amiga mo. Anong gagawin mo today for your birthday? Ayun, gagawa ng cheese taho. Diba? Sige, ano na po, imbitahan niyo po sila dito sa inyong stall sa Pasay. Dito po kayo mamili sa Pasay Libertad. Mura po rito ang bilihin. Saan po kayo Sariwa po mahanap? yung mga sariwa yung mga bilihin dito sa amin. Gaya ng tahong, halaan, lahat na shell. Ayan, at napakamaalam itong si Ate Dito Rosie. lang po ako sa stall B6, B7. B6, B7. Six. Mahanap talaga. Kaway-kaway lang kayo. Nakita nyo na sa TV. Happy birthday po. Thank you Maraming po, salamat. thank you. Back to studio. Maraming salamat, Mami Jakey. Napakasarap naman yan. Ganda-gandang, aga-aga. Hi! We love you, Mama Chiki. At eto po sa aming pagbabalik sa Luto na po Healthy Ulam Baka Mo. Aba, magluluto tayo ng crispy eggplant. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Magbabalik po ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid!
Isa ang talong sa pinakamadalas pong gamiting sangkap sa iba't ibang ulam. Pero this time, kakaiba dahil gagawin po natin itong masarap na snack or pang merienda. Magluluto po tayo ng crispy eggplant fries. Ang sangkap po, talong, all-purpose flour, yeast, paprika, paminta, tubig at breadcrumbs. Ang paraan po ng ating pagluluto, hiniwa na po natin ang talong upang magmukha po itong strips or para po sa mga marunong magluto, it is called a julienne cut. Julian. Yes, let me just say yan. It is a julienne cut. Ta-strip. Yan. Ha? Ta-strip. Ano yung ta-strip? Ta-strip. Talaga! Yan naman yung talong. Joke. Aha, ayan. Kamusta na yung short? Alam mo naman, yung brain ko kasi loading pa. Sa bowl po, paghahaluin natin ang all-purpose flour. Go, Jay. All-purpose flour. Everything po. Yeast. Yan, all-purpose flour. Wow, walang tumapon, Dre. Dahan. Yes! Wala pa. Para kapatid. Masyadong maaga. Slow clap. Yeast. Kaya grabe focus niya eh. Lahat yung yeast. Yes, sir. Wow. Paprika. Are you feeling the pressure? Yes. Yes. Alam mo, hindi pressure ang paggaganyan ang nape-pressure siya, yung pagkain niya yan. Ay, totoo. I don't feel any Mama pressure Angela. right now. Asin at paminta. Lagyan natin Sige, Mama gano'ng Angela. karami? Mao kayo, Ako, yan. Sige, go. Gano'ng karami? Yeah. Medyo madami-dami. Say when, mama. Stop. Okay. Thank you. Here, say when, Pag mama. wala ka dito, bahala na kami. Ayan. Okay. Sige pa, Mama. Sige pa. Yeah, kasi that's the only flavor talaga. Okay. Got it? Mix it. Okay. Yeah. Ganda ng colors. Oo nga eh. Diba? Baka mahatching kayo dito kasi ano siya eh. Matching ka lang dyan pag sininghot mo yan. Okay. Sa mixture at tubig para maging batter, lalagyan natin ng water. Lagyan ng water. Gradually. Mama Angela, hold it for... Sige, ikaw na lang, mama. Yes. Ako tiga mix. Yan. Make a volcano. Yan. Bakit? O, tapos mag-gloves ka na. Sige, Boss. more pa. Gloves ka kasi Kang dadunk mo maingay. yan dyan. Okay. Kaya pa. Kaya pa. Dapat ba basa-basa texture na? Yes. You Okay, can go already lang. put everything, Everything Mama. na, no? Yeah, everything. It has to be a batter talaga. Okay. Yan. More pa. Doon first Ayun. and then here. Okay? Para ka lang nag-mix pala ng pancake mix mo. So actually, Pero mabango siya ha. Mabango I can kasi smell may all the paprika. flavors. Yeah. I love it. I'm It's sure the you guys paprika. will love it kasi we do this at home. Oo nga, nabanggit mo nga. Okay. So this could be for other vegetables as well, no, Mama? Pwede. rin, carrots? Pwede. Patatas ba or no? Pwede rin patatas. Okay. I feel okra could also be Yes, a okra. good, Parang yes, okay din, no? alternative. Okra. Bakit hindi tayo nag-okra? Dahil kay Andre? Sayang naman. Okay. So, Dre, kunin mo na okay to na to. at i-dunk mo doon sa ating mixture and then sa ating breadcrumbs. Tapos, ilalagay Mas basa natin pa? Basa sa na ating siya. air fryer. Yung pag... Pero habang tinutuloy ng aking mga kapatid ang ating crispy eggplant, palitan po muna tayo kasama ang ating mga paborito sa umaga, si Manong Ted and DJ Chacha. Walang pinangalanan po ang bise pero inamin din niya na desisyon ni dating Pangulong Duterte na agahan ang kanyang flight pauwi ng Pilipinas kahit na meron siyang arrest warrant. Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa hukuman kapag isinilbi ang arrest warrant pero hindi nga ito nangyari. Una nga pong itinanggi ni National Security Advisor Eduardo Año na sangkot siya sa naturang plano na pag-aresto po kay Duterte. Dati rin pong nagsilbi si Año sa gabinete ng dating Pangulo. Kaya nang tanungin si VP Sara kung may hinanakit siya kay Año, giit ng bise na wala na siyang panahon para magalit dahil nga wala na siyang magagawa sa sitwasyong kinasadlakan ng kanyang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas.
Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, iginit naman ni Vice President Sara Duterte na maituturing na kaso ng extraordinary rendition ang pagkakaaresto ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, iligal ang pagkakaaresto noon sa kanyang ama dahil walang valid na warrant na iprinisinta na galing mismo sa korte sa Pilipinas. Ang giit pa ng Vice Presidente, maituturing na invalid o walang bisa ang arrest warrant ng ICC na pinadaan naman sa Interpol dahil hindi naman ito dumaan sa lokal na korte sa Pilipinas. Kaya para sa Vice Presidente, maituturing na extraordinary rendition o kidnapping na may pahintulot ng Estado ang ginawang pagdakip at pagbitbit papuntang dahig sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ginisa sa Senado ang mga opisyal ng pamahalaang Marcos tungkol sa pagkakaaresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinuwestiyon ni na Senador Amy Marcos kung bakit daw isinuko ng gobyerno ang dating Pangulo sa mga dayuhan. Hirit niya, nagmumukha raw tuloy Province of the Hague na ang Pilipinas. Ito'y taliwas sa posisyon ng kapatid niya na si Pangulong Marcos Jr. na walang jurisdiksyon dapat sa bansa ang ICC. Sabi ho naman ng mga miyembro po ng gabinete, sang-ayon sila na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Niliwanag din nilang walang anumang ahensya ang tumulong sa investigasyon ng ICC kaugnay po ng drug war. Gayunpaman, iginit po ni Justice Secretary Boying Rimulya na pwede pa rin magsampa ng kasong ICC sa sinumang lalabag sa international humanitarian law. Lumabas naman po sa pag-aaral ng University of the Philippines na talagang konektado sa polisiya ni dating Pangulong Duterte sa drug war ang pagdami ng mga patayan noon. Base po sa pag-aaral na inilabas ng UP Center for Integrative and Development Studies, sinuri nila ang trend ng mga patayan mula July 2016 hanggang June 30, 2021. Lumabas sa report na umakyat o bumababa ang bilang ng mga namamatay depende sa direktiba ng dating Pangulo. Patunay daw dito ang utos ni Duterte na suspindihin ang Oplan Tokhang noong January 2017 matapos matagpo ang patay sa loob ng Camp Crame ang isa namang Koreano. Sa panahong yan, lumabas din sa datos na malaki ang ibinaba ng mga nanlaban o napatay sa operasyon ng mga pulis. Ilang beses pang nasuspindi noon ang Oplan Tokhang at tuwing itinutuloy ito, dumadami raw ang namamatay. Ayon sa mga eksperto sa UP, hindi ito nagkataon lamang dahil nagpapakita raw ang trend sa mga datos sa talagang systematic at kontrolado ng nasa itaas ng chain of command ang mga patayan sa drug war. Sa ilang pang mga tampok na balita, nabistuho naman ng Education Department ang modus ng isa o manong private school na may sandamakmak na ghost students para makakubra ng pera sa voucher program. At ayon sa DepEd, lumalabas sa investigasyon na 98% ng mga estudyanteng na nasa listahan ng naturang paaralan ang naka-enroll pala sa ibang eskwelahan. Nabisto ang modus ng naturang paaralan sa gitna pa rin po ng patuloy na pagbusisi po sa mga irregularidad sa programa. Suma total, aabot na sa 200 million pesos na pondo ng programa ang pinahinto muna habang ginagawa po ang investigasyon. Sa iba pang mga balita, hindi pinagbigyan ng Timor-Leste ang extradition request ng Department of Justice para sa dating congressman na si Arnulfo Teves. Ikinadismaya ito ng DOJ dahil dalawang beses na raw noon pumabor ang korte ng Timor-Leste sa extradition request nila noong taong 2024. Kaya naman nakababahala raw ang biglaang pagbabago sa desisyon. Sa kabila naman yan, hindi raw titigil ang ating pamahalaan na mapabalik dito sa bansa ang dating kongresista. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong taong 2023. Pero itinanggi na yan ni Teves. Dismayado naman ang asawa ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo sa desisyon ng Timor-Leste Court. Pero naniniwala pa rin daw siyang mapapauwi ng ating gobyerno si Teves para harapin ang mga kanyang reklamo. Ikinatuwa naman ang kampo ni Teves na pumabor sa kanila ang korte ng Timor-Leste. Kumpiyansa rin silang maipapakita nila sa tamang panahon ang pagka-inosente ni Teves. Alas 6:47 po ang ating tamang oras ngayon. Ilang pang importanteng balita agad-agad. Alas 6:50 na po ang ating tamang oras ngayon.
Maganda umaga po kay John Fernandez. Agang gumigising niya kay Dr. Emmanuel Lennon. And of course, kay retired General Nilo de la Cruz na kailanman, kahit na po mga kapatid, mga senior itong iba, ay hindi po pumapalya at hindi sinasabihan ng lalaki, ganito ka ba? Bigo ka na naman ba? Sandali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga! Para kay Winston King, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo'y hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita naman po sa lalawigan, mga kapatid. Matinding traffic ang nararanasan ngayon ng mga motorista dyan po sa North Luzon Expressway o NLEX dahil pa rin sa pagkasira ng Marilao Bridge. Kapag biyaheng norte, nagsisimula po ang tukod ng traffic sa Balintawak Toll Plaza pa lamang hanggang sa Marilao. Sa southbound lane naman, may pagbigat ng trapiko bago dumating ng Bocaue Toll Plaza. Naiipon ang mga sasakyan dahil isinara na ang lanes 2 at 3 o ang gitnang kalsada sa northbound lane, bunsod pa rin ang pinsala sa Marilao Interchange Bridge. Matatanda ang sumabit ang dalawang truck sa nasabing tulay nito lamang Miyerkules. Sa pagsusuri ng pamunuan ng NLEX, napuruhan ang girder ng tulay. Aabutin daw ng 2 hanggang 3 linggo ang pagkukumpuni ng nasabing tulay. Tiniyak ng NLEX na hindi ito aabutin ng Semana Santa kung kailan dagsa ang mga biyahero. Sa ilang pang mga importanteng balita po naman sa mga lalawigan ngayong nga pong Friday morning, tumambad ang isang granada sa tapat ng bahay ng isang tumatakbong mayor sa Pidigan sa Abra. Naalarma ang mga residente nang makita ang granadang nakabalot sa tape. Wala na pong safety pin lever ang granada pero maswerteng hindi ito sumabog. Nakita ang nasabing granada sa harapan po ng bahay ng kandidatong si Artemio Billy Donato Jr. Agad kinordonan ng mga pulis ang lugar at kinuha ang granada. Iniimbestigahan na kung sino ang naghagis at kung ano ang motibo. Nasabat naman ng mga otoridad ang higit 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu dyan po sa Binangonan sa Rizal. Itinago ang droga sa pakete ng dry durian na may Chinese markings. Tumitimbang po yan ng halos 40 kilo. Inaresto ang lalaking inabutan sa loob ng bahay na kinilala namang si Ronald Lacson Loyola. Ayon po sa PIDEA, high-profile drug personality sa Calabarzon si Loyola. Konektado daw ito sa mga kartel at malawakang operasyon sa buong rehiyon. Inaalam pa kung saang bansa nang galing ang droga. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Pasintabi po nadiskubre ang mga putol-putol na bahagi po ng katawan ng tao sa Marilaki Highway, Santa Maria, Laguna. Una pong natagpuan ang isang paa sa loob ng isang garbage bag. Sa di kalayuan, nakita ho naman ang isa pang binte. Masangsang na umano ang amoy ng mga natagpuang bahagi po, hinihinalang ilang araw na itong iniwan sa highway. Sinusuyod po ng mga pulis ang ilang pang mga kalapit na lugar kung saan mayroon pong baka daw mayroon pamatagpuan na ilang bahagi po ng katawan ng tao. Dadaan po sa DNA testing ang mga nadiskubring bahagi ng katawan. Arestado naman ang peking dentista na nag-aalok ng serbisyo online sa Cotabato City. Hindi na nakapalag pa ang suspect nang hulihin sa entrapment operation habang nililinis ang ngipin ng isang undercover na operatiba. Sa investigasyon ng mga pulis, bagsak presyo kung mag-alok ang suspect kaya marami ang nahihikayat. Pero hindi lisensyado ang suspect at hindi rin nag-aral ng dentistry. Dati lang siyang nagsilbing assistant ng isang totoong dentista. Naharap naman ang suspect sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Meron kaya mga nabunutan ito? Sigurado, oo. Matagal na nga daw nag-ooperate. Anong sabi? Samantala po naman sa mga balitang pang-consumer at kalakalan, nakatulong daw ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa imported rice kaya lumiit daw ang inaangkat na supply ng Pilipinas. Lumalabas po kasi na halos nangalahati raw ang rice import sa unang 3 buwan ng taon kumpara noong 2024. Sabi pa rin po ng Agriculture Department, maaari daw pong nag-alangan ang mga importer na mag-angkat dahil nga sa maximum SRP na ipinatupad noong Enero.
At patuloy daw ho namang binababa ng gobyerno paglipas ng ilang linggo. Katunayan daw po, balak pa daw ho itong ibaba sa 45 pesos per kilo ang naturang maximum SRP. Sa ilalim po kasi ng maaari daw ho kasing natakot din ang ilang pang mga importer sa deklarasyon ng Food Security Emergency. Sumipa naman ang halos 800% ang dami ng palay na nabili po ng National Food Authority o NFA. Sa buwan ng Enero, lagpas 14,000 metriko tonelada ang nabili nila mula sa mga farmer. Malayong-malayo po yan sa 1,600 metric tons sa parehong buwan noong nakaraang taon. Malaking tulong daw ang pagtaas ng buying price ng ahensya. Nakakasabay na raw kasi sila sa mga trader kaya hindi na mahirap makipag-agawan sa supply. Samantala po naman, tiyempo daw sa mga nagbabalak pong mag-book ng mga flights para po sa darating na bakasyon ang bahagyang pagbaba ng pamasahe sa mga eroplano sa darating na Abril. Binaba kasi ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 4 para sa susunod na buwan. Sa ilalim nito ay nasa 117 piso hanggang 300 at 42 piso na lamang ang fuel surcharge sa mga magbubuk ng domestic flights. Kung international flights naman, nasa 385 piso hanggang sa higit na 2,800 piso. Ang fuel surcharge ay ang singil ng airline para sa ginagamit nitong petrolyo na nakapaloob sa pamasahe tuwing nagkakaroon po ng pagkuha o booking sa inyong plane tickets. Bumalik na sa surplus ang balance of payments ng Pilipinas. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, naitala po yan sa $3.1 billion surplus nitong Pebrero. Mula po yan sa higit 4 na bilyong dolyar na deficit noong Enero. Ang balance payments o ay ang record ng mga transaksyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Kapag mas maraming pumasok na pera sa ating bansa kaysa sa lumabas, lalabas po na may surplus sa balanse. Sabi ng Bangko Sentral, sumipa ulit ang BOP dahil sa kinita ng global bonds ng bansa at investments ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Sumampa ho naman sa 1 milyon ang mga negosyong gumagamit ng Maya noong 2024. Sabi po ng Maya Business, nakatulong daw ang pagpapalawig ng cashless solutions para nga sa quick service restaurant at pagpapalaki po ng SME merchant base nito. Tinutukan din daw nila ang high margin sectors gaya po ng services at retail. Tulungan din daw ng Maya ang mga maliliit na negosyo na limitado ang access sa financial services. Dahil dito'y nangunguna pa rin ang Maya bilang receiver sa QR person to merchant market noong nagdaang taon. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, arestadong isang parloristang Pinoy sa Toronto sa Canada dahil sa reklamong sexual assault mula sa kanyang mga naging customer na binatilyo. Kinilala pong suspect na si Rolando Sese, 60 anyos. May mga nagreklamong minoles siya raw ni Sese matapos magpagupit. Ayon sa mga pulis, matagal ng parlorista ang Pinoy sa nasabing lugar kaya nababahala sila na posibleng mas marami pa ang naging biktima nito. Muli po namang binulagan ng drone attack ng Russian forces ang Saratov sa Ukraine. At ayon sa report, tinamaan daw nito ang mga istasyon ng tren at ilang pang mga infrastruktura sa rehiyon. Patuloy pa rin pong inaalam ng Ukrainian authorities ang kabuuang bilang ng mga namatay at sugatang biktima. Hindi naman bababa sa 85 Palestinong patay sa panibagong pambobomba ng Israeli forces sa iba't ibang lugar sa Gaza Strip. Sa tindi ng pinsala, halos mapulbos ang lugar sakop po ng Khan Yunis. Wala pang inilalabas sa pahayag ang Israel sa panibagong serye ng kanilang pambobomba sa Gaza. Sa kabila naman yan, matatanda ang gumugulong ang tigil putukan sa pagitan ng militanteng grupong Hamas kontra IDF. Lubog pa rin po naman ang maraming lugar sa baha sa bansang Peru. Bunsod pa rin po ng pananalasa ng masamang panahon. Sa tindi po ng pinsalay, nawasak ang komunidad sakop ng Carapongo malapit po sa Peruvian capital. Sa pinakabagong tala, abot na sa halos 300,000 individual ang apektado ng naturang kalamidad. Hindi na gumagamit ang oxygen mask si Pope Francis sa ospital. Ayon sa inilabas sa pahayag ng Vatican, patuloy pong pagbuti ng kondisyon ng Santo Papa na higit 1 buwan nang nasa ospital sa ngayon. Binawasan na rin ang pagsasailalim sa kanya sa high-flow oxygen therapy. Nasa ospital pa rin sa Italia si Pope Francis dahil pa rin po sa sakit na double pneumonia.
Maganda umaga po sa ating mga viewers. Diyan po naman, baby girl ha, sa Susala, sa South Cotabato. Atin po napag-alaman na meron po tayong suki diyan. Uy, good morning. Si Tatay Rosalino Ligahon Sr. Tatay, maganda umaga po. Nakadaupang palad ko po ang inyong anak. At sinabi sa akin na, uy, lagi umuwi ako ng probinsya. Araw-araw daw nakatutok sa atin si Tatay habang siya po ay nasa kanyang salamat banig. po. Opo, Tatay, pagaling po kayo ha. Si Tatay Rosalino Ligahon Sr. Maayong buntag, you. Tatay ha. Thank you po and good morning. Thank you Si so Nanay Neneng din much. kahapon na birthday ha. Yung Oo, si taga Nanay Mindoro. Neneng. Nanay Neneng, good morning. Belated happy Opo, birthday opo, po. Huwag na ho kayo malulungkot. Nandiyan naman si Nono para alagaan kayo. Nono, pasyal-pasyal kayo ni Nanay ha. Opo, para naman hindi nababagot si Nanay Neneng. Ganda umaga rin po kay Sir Johnny Nang ng DN Steel at maging kay sa kanyang may bahay at kay Ma'am Donna Nang. And of course kay Sir Ray at Chet Monson. Maganda umaga po sa inyong lahat. At sa mga fans ni Nanay Christy Fermin. Oo, tayo po magpapaalam pala muna dahil nga alas 7 na gae. Naku po, ang bilis naman ng oras. Parang kanina kasi simula lang natin, alas 6 ng umaga. Pero ngayon nga po ay 7 in the morning na bago tayo mag-goodbye sa TV5. Ang oras muna hatid sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Mga kapatid po natin sa TV5, kami hanggang alas 10 po ng umaga. Pero dito hanggang 7 in the morning lang tayo. Pwede po kayong manood sa Signal TV Channel 1 on 1PH, Channel 19 sa True FM TV at tayo po'y napapakinggan sa 105.9 True FM at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Friday na, happy weekend! See you on Monday! Oh, now, will you look at that? Very crunchy. Tada! 120 pesos only for 20 to 30 fries na nga po. At syempre, nandiyan ang ating ever-reliable sweet chili sauce. Di ba maubos yung bote na to? At least sinusulit. At least Sa bahay nyo na naman to galing, no? Okay. Let's This is try. it. Oy, alam na ni Maui. Yes, go na, Panghuli Andre. siya. Ay, naku. Andre, magkakahiyaan pa ba tayo? Go, Alam ko, Andre. excited ka Alam mo, na. ikaw talaga yung Fasting ako today. Ikaw talaga Andre, inaabangan mo alam mo, hindi ako kumain. kukuha hanggang hindi ka kumukuha. At Fasting. tumitigil. Hindi, wag ka na lang Mas pipilisan niya ako sa sakripisyo mo ko. Huwag na daw kumuha yung isa. Go na, bilis, Andre. Ikaw talaga yung gusto ko dito. Ikaw talaga, Andre, ang ano dito. Try natin without. Grabe. Grabe. Talagang Dip lang eh. alam mo, ang ginawa niya para makonsil yung lasa. Kasi prito nga. Di ba sinabi ko na Di ba hindi mo malalo, ano siya? Pero ano yan, nabanggit mo kanina, ginagawa niyo to sa bahay, Mama. Ano bang pwedeng ibang sauce, Jel? ano, pwede. Wala nang sauce, Aioli. try mo. Aioli. Hindi, aioli, pwede rin ranch. O, ranch masarap kasi mga bata gusto ranch. Si Alonso mahilig sa ranch. Parang french fries lang eh. Okay ba? Okay, pala. So, willing kang i-give up ang french fries para dyan. French fries tayo. Sarap. Pwede okra. Healthy na, Happy crunchy pa, Friday. masarap pa. Okay mga kabatid, dito naman po tayo sa Spotlight. Makikidaling-dali tayo sa hit na hit at newest boy group ngayon, Nagat. Abangan sila, live na live po. Sa Balikalindog, bakit nga ba nagkakaroon ng bulutong at paano ito gagamutin? Pag-usapan natin yan kasama ating favorite resident morning doctor na si Doc Richard. At sa mga nagbabalak, gumala ng weekend, alamin natin ang sitwasyon sa Cubao Bus Terminal kasama ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Mga kapatid, marami pa tayong pampag-good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid!
At dahil papalapit na nga po ang summer season, ramdam na natin ang init. Nauuso na rin nga po ang mga nakahahawang sakit gaya ng chickenpox o bulutong. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Doc, good morning! Good morning, Mommy Dames. And good morning din po sa ating mga kapatid. Nako, tama ka sa sinabi mo, Mommy Dames. Kapag tag-init talaga, lumalabas talaga yung mga sakit kagaya ng bulutong. Lalong-lalo na yan sa mga batang wala pang bakuna. Oo. Doc, eto, let's get right to it. Ano nga ba yung bulutong? Ayan. So, ang bulutong, Mommy Dames, ito yung tinatawag nating chickenpox sa Ingles. So, ito ay isang viral infection na dulot ng varicella zoster virus. Ayan. So ito ay labis na nakakahawang sakit. Ayan. I-reiterate ko sa ating mga kapatid, sobrang nakakahawa po itong sakit na ito. Nagdudulot ito ng pangangati, tapos nagkakaroon ng butlig-butlig na may likido sa loob, may kasama din itong lagnat at saka panghihina. Okay. Doc, bago muna, kasi sabi mo nga nakakahawa siya. Paano ba ito nakakahawa? Skin to skin, air? Ayan. Pag tinitigan mo ba sa mata? Kasi di ba dati ganun, huwag mo kong titignan, makahawa ko ng bulutong mo. Ayan, sasagutin natin yung Mami Dave. So ang sanhi talaga ng bulutong, so unang-una, sa hangin or airborne transmission. So ibig sabihin, kapag umubo o kaya kahit bumahing yung isang taong may bulutong, posible tayong mahawa. Oh my God, okay. Yes, pwedeng-pwede. Pangalawa, yung direktang pagdikit sa taong may sakit. So for example, ako may bulutong. Hinawakan mo yung parte ng katawan ko na may bulutong. Maya't maya, after 10 to 21 days, pwede ka na rin magkaroon ng bulutong. Okay. Tapos pangatlo doon sa mga kontaminadong bagay. So kapag ginamit natin yung mga personal na gamit ng taong may bulutong, kagaya ng tuwalya, damit, mapapansin niyo after 10 to 21 days, magkakaroon na din tayo ng bulutong. Sobrang nakakahawa talaga siya. Doc, bakit mo sinasabi na 10 to 21 days? Meron ba yung parang dati, di ba, nung sa COVID, merong parang, ang tawag dyan, yung period talaga na incubation period. Yan. Tama, Mami Dames. Yan ang tinatawag nating incubation period. So, ito yung period kung saan na-expose ka, tapos parang after that, lalabas na yung mga sintomas. So you'll never really know. Pwedeng hindi mo talaga malaman. Ano naman yung mga sintomas ng bulutong? Ayan. So ang mga sintomas ng bulutong, unang-una, magkakaroon ka muna ng lagnat. Fever? Fever. So yung lagnat mo, tatagal siya ng 2 to 3 days. Okay. Pagkatapos mo magkaroon ng lagnat, magkakaroon ka na ng mga butlig. So eto, magkakaroon ka ng pangangati, yung mga butlig, tapos may mga kasama siyang likido sa loob. So kasabay nito parang palagi ka napapagod o kaya nanghihina, tapos wala kang ganang kumain at nagkakaroon din ng singaw minsan o sugat sa loob ng bibig. Because of the heat. Yes, totoo yan. Tapos lalo-lalo na sa mga bata, Mami Dims, merong pagkairita at pagiging maselan. Naku, marami akong kilala na mga irritable lang, maselan, pero walang bulutong. Okay, sino naman daw yung madalas tamaan ng bulutong, Doc? Kasi di ba tayo, parang laging sinasabi na, uy, nagkabulutong ka na ba dati nung bata ka? O yun ba yung simula talaga, ganong edad? Tapos nauulit ba ito? Ayan, so ang mga natatamaan talaga dyan, yung mga batang wala pang bakuna. Okay. So napaka-importante talaga ang bakuna. Tapos pwede din yung mga buntis na hindi pa nagkakaroon ng bulutong, yung mga matatanda na wala pang bakuna at hindi pa nagkakabulutong, at yung mga taong mababa ang mga immune system. Very prone sila magkaroon ng bulutong. Doc, on a side note, you were saying kasi na pwede yung mga buntis, no? Totoo ba yun na naipapasa? It's more of, Mami Dims, mga complications. Right. Hindi, ang complications ng bulutong doon sa nanay at saka doon sa baby na lumalabas. Pwedeng meron siyang mental retardation. Yan, isang posibleng I didn't know that. Kasi laging sinasabi na parang iwasan mong magkabulutong ka kapag buntis ka. Yes, totoo yan. Eto, totoo ba to, Doc, na kapag nagkakaroon daw ng bulutong ng isang beses, hindi na to mauulit? Ibig sabihin, safe ka na ba? Ayan. Ang sagot ay oo. Pag nagkaroon ka na ng bulutong, nagkakaroon ka na ng panghabang buhay na immunity. Wow! So hindi nagde-diminish yun? Hindi na pero, meron tayong pero ha. So ang mangyayari kasi is kapag yung bulutong mo, natutulog lang yan. Doon sa yung mga nerve dormant, cells. kumbaga. Dormant. Tapos pagtanda mo, kapag bumaba ang iyong immunity, pwede itong magising. Oh, wow. Tapos ang tawag dito ay shingles.
Okay. Wait, shingles can also be because of stress, di ba? So, ibig sabihin... Kasi bumababa ang immune yun, system kaya mo. kaya pala some people, parang nagkakabulutong sila kapag tumanda na sila, kahit nagkaroon na sila, because nga, na-stress na sila sa adulting. It's called reactivated chickenpox, pero hindi talaga siya chickenpox. Di ba iniwasan natin yan? Kasi yung chickenpox, madaling mameklat. Totoo di yan, ba? Mami May Liz. mga tao kong kilala sa face, yung bilog na ano, alam mo na, ay, bulutong yan. Mahirap talaga yan gamutin. Oo, tsaka malalim kasi. Totoo. Okay. Eto, Doc, paano naman ginagamot yung bulutong? Ayan, so unang-una, symptomatic. So ibig sabihin, kapag may lagnat, magbibigay tayo ng paracetamol. Kapag may pangangati, magbibigay tayo ng antihistamines. Pero syempre, dahil virus ang sanhi ng bulutong, magbibigay tayo ng mga antivirals. Pero Doc, do we have home remedies for bulutong as well? Ayan, good question, Mommy Dims. Meron din tayong home remedies. Pero, para sa ating mga kapatid, yung home remedies po natin, hindi po siya gamot. Ano lang, Kumbaga, relief? Relief, very good. Makakatulong lang siya para maiwasan yung pangangati at saka infeksyon. So, unang-una, pwede dyan ang aloe vera gel. That's our favorite. That's our favorite. So, ang gagawin po natin, kunin lang natin yung gel, ilagay natin siya sa pahid lang doon sa makate. Tapos, ibabad mga 20 minutes bago banlawan. Pwede din ang cold compress. Kumuha ka ng malamig na bimpo, ilagay mo sa ilagay mo doon sa area na makate. Yeah. Okay, Doc, ito naman, ano yung mga, kunwari, may mga kapatid tayong nanonood ngayon at meron silang bulutong. Ano yung mga dapat gawin nila at mga hindi nila dapat gagawin? Ayan, so meron tayong mga tips sa ating mga kapatid. Unang-una, magpahinga po tayo ng maigi. Uminom din tayo ng maraming tubig at fluids. Napaka-importante, magsuot po tayo ng maluwag at preskong damit. Kumain din tayo ng masustansyang pagkain. Uminom ng gamot kung kinakailangan. Huwag po natin kakamutin ang ating butlig. Okay? Makaka-lead yan sa infection. Ito, napaka-importante nito, Mami Dames. Huwag po tayong lumabas ng bahay at makisalamuha sa iba kasi makakahawa pa tayo. Huwag po nating pigain o magbutas ng ating blisters. Ang sarap pa man din gawin yan, Doc. Di ba pagkakating-kati ka, medyo nare-relieve ka kasi pag medyo pinuputok mo, di ba? Or yung iba nga parang nilalagyan nila ng incision para lumabas yung water. Feeling nila nakakatulong, pero lumalalim pwede pala. yan. At saka pwedeng magkaroon ng infection, sabi mo nga. Yan. Okay. Paano naman makakaiwas sa pagkakaroon ng bulutong, Doc? Is it, I want to know, ang bulutong ba kailangan magkaroon ka dito? Kasi wala pa akong kilala na hindi pa ever nagkaroon. Hindi naman kailangan magkaroon. So, pwede nating maiwasan yan. Unang-una, magpabakuna. Okay. Napaka-importante po ng bakuna. So, sa mga bata, pag 1-year-old na, pwede na po nating pabakunahan yan ng varicella vaccine. Tapos kapag may nakita tayong may bulutong, iwasan muna natin. Iwas muna konti para hindi tayo kung may bulutong ka, Doc, huwag ka na rin magsilapit. Huwag ka na makihalubilo sa ibang tao. Kawawa naman yung mga mahahawa, lalo na yung mga bata. Tapos eto din, Mommy Dims, palakasin natin ang ating immune system. Oo, napaka-importante, Doc, no? Vitamins, nutrients, kailangan talaga. Masustansyang pagkain. That's right. At saka healthy habits, I suppose, no? Tulog ng maaga, kung kaya, di ba? Doc, maraming salamat na naman sa mga patips mo. Ang dami na naman natin natutunan kay Doc Richard today. At sa amin pong pagbabalik, morning kantahan ng reggae at island vibes kasama ang magsa-celebrate ng kanilang 25th year sa industriya. Hemp Republic, live na live! At mamaya rin po wala nang hihirit dahil handang-handa na kaming makidaleng-dale kasama ang trending and newest group na Gap. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Leo, i-embrace mo ang regalong networking opportunities ng universe. Lucky color magenta, lucky number 1. Your lucky time today, 12 p.m. to 1 p.m. Virgo, kontrolin ang pagiging perfectionist mo para iwas stress. Lucky color olive green, lucky number 4. Your lucky time today, 4 p.m. to 6 p.m. Libra, magulo ang mundo ngayon pero huwag maging marupok for peace. Lucky color peach, lucky number 6. Your lucky time today, 10 a.m. to 12 p.m.
Scorpio, keep your calendar open sa mga biglang aya sa'yo this weekend. Lucky color plum, lucky number 8. Your lucky time today, 8 p.m. to 10 p.m. Whoa, whoa, isip ko ay bumabalik sa mga panahon nung tayo ay magkasama pa at iba pa ang mukha ng ating tadhana. Bago ang mundo na inalay mo, tinanggap ko ito ng buo at niyakap ang iyong pagkatao. Nilang ako'y nabighani sa'yo, di na natuto ang puso ko. Ngayon ay uulit na naman ako. Nilang ako'y nabighani sa'yo, di na natuto ang puso ko. Ngayon ay uulit na naman ako. Isip ko ay bumabalik sa mga panahon nung tayo ay magkasama
Tama pa at iba pa ang mukha ng ating tadhana. Bago ang mundo na inalay mo, tinanggap ko ito ng buo at niyakap ang iyong pagkatao. Linlang, ako'y nabighani sa'yo. Di na natuto ang puso ko, ngayon ay uulit na naman ako. Linlang, ako'y nabighani sa'yo. Di na natuto ang puso ko, ngayon ay uulit na naman ako. Parang nalang. Mga kapatid! Hemp Republic! Mau! Wow, thank you so much. Ang ganda ng vibe natin this morning. Chill lang. Chill. Kasing chill. Chill lang. Ni? Walang chill kasi sa inyo. Wala ba? Si Alvin. Tito Alvin. Okay. Can we introduce ourselves first real quick po para alam natin ang inyong mga pangalan? Starting with you, sir. I'm Kayo. Hi. Hello po. I am Bunny Liwanag, lead vocals. Nice. Ito, dito po, Mike. Tonton, hello. Guitar. Guitar. Hi, I'm Jack. Oy, nice. Puto. Hello, puto. Yes. Magkano puto? Ganon. Okay, for 25 years in the music industry, that's a very, very long time. How does it feel po, ma'am, to be in the industry for that long? You feel very fulfilled and also at the same time inspired because we've been here for 25 years and we started as friends. Nice. So we're like family. I think that we're going to go until platinum pa 50. Ooh, Tama ba? that's Platinum is 50? So yun lang. Gold. Gold pala, gold. Nabuo yung band nyo year 2000, no? Tama ba? That's correct. Grabe, 25 years na. And UPLB po. Yes, Galing UPLB to mga to, proud Yes. UP Los Baños. Paano sa tingin niyo po nag-evolve yung ating reggae music industry? So, since we started in 2000, iba pa yung eksena before, mga kasama namin before, yung mga Tropical Depression, Brownman Revival, and the reggae scene has evolved right now because there's a lot of reggae bands, kung napapansin nyo, everywhere, Luzon, Visayas, and Mindanao, and we're just happy that we're celebrating 25 years because we would like to showcase our music to the new generation of Pinoy reggae. So, ayun yung gusto namin mangyari. We want to reach the new audience also. Here, sa mga batang Gen Z na nagre-reggae. So, marinig na yung brand of reggae that we started in the late 90s, early 2000s. Miss Bonnie, I have a question. Given nga po the category reggae, tingin nyo, meron ba kayong parang dream collab or gustong i-mix sa sound nyo na talagang, yung alam nyo, like you said, you wanna reach to the Gen Z market, ano tingin nyo? Medyo lalagyan ba ng konting hip-hop or pop? Tingin nyo kaya po yun? Wow, oo. Baka, you mean sa Filipino OPM scene? Siguro si Beanie. Wow! Reggae Beanie. Ako si Beanie Bunny. But I think the best thing about music, it's really universal. It doesn't know any genre, generation. Lahat yan sabay-sabay. And nice din because the Gen Z generation is actually very welcoming. Diba? No? Ano nito nakakatuwa? No? Pag nakakausap ka naman ng mga medyo mas bata at mga Gen Z naman, sila naman ang gusto ng mga collab, ay syempre, hemp. It's really very, very cool. That's right. You have an upcoming show. Tell us more about that and also our album para segue na natin. Yeah, we have our 25th anniversary. Guys, please come to the 70s Bistro tomorrow, March 22. It's just here, malapit lang. So, lahat ng mga reggae fans and lovers, tomorrow it's going to be the launch of our album. It's The Mighty People. We have 6 tracks there. And the one that we played a while ago is just a sneak peek of Din Lang. So that is our career single, and sana you guys are going to celebrate with us tomorrow for our 25th anniversary. Bukas? Yes, it's only 700, and we have limited edition vinyl also. That's amazing. Sa mga vinyl collectors. We're also playing with We're also playing with Brahman Revival, Reggae Mistress, Collie Herb, and High Targets. Ay, ang ganda. Our comrades in the industry. Yes. Champ, ano pong social media ninyo para po makafollow yung ating mga kapatid sa mga ganap ninyo? Yes, you can follow us at Hemp Rep on Facebook and also Hemp Republic on Instagram. And just follow us on TikTok also and YouTube. Just put there Hemp Republic and yun, let's connect and let's reggae and let's have good vibes. Yay! Thank Unite. you, Miss Bonnie!
Once again mga kapatid, M Republic. Alright, sa ating pagbabalik, yan, for sure na makikigiling ang ating mga kapatid sa trending na dale na newest group na GAT. Ang kanilang performance, maya-maya lamang. Sabay-sabay tayo dito. Huwag po kayong aalis mga kapatid. Tuloy-tuloy lang ang happy morning sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid! Woo! Sagittarius, ayon sa Cosmos, deserve mo ng pahinga kaya i-book na ang flight na yan. Lucky color turquoise, lucky number 3. Your lucky time today, 5 a.m. to 7 a.m. Capricorn, intimidated sila sa'yo today kaya huwag kalimutan maging approachable. Lucky color gray, lucky number 5. Your lucky time today, 4 p.m. to 5 p.m. Aquarius, sabi ng universe, miss ka na ng friends mo, kaya hang out with them. Lucky color blue, lucky number 7. Your lucky time today, 11 a.m. to 1 p.m. Pisces, ang assignment mo this weekend, i-debrief ang kaganapan this week. Lucky color coral, lucky number 2. Your lucky time today, 7 p.m. to 9 p.m. At yan ang daily dose of horoscope, mga paalala mula sa AI o Artificial Intelligence. Pero ang aming reminder, i-manifest pa rin ang good luck sa gabay ng mga bituin. G, go! Lakas ng dating, ang lakas ng dating, ang lakas ng dating. Ay sino siya pag nakitang gumiling, talagang manggigigil ka. Daling-daling mo, sa'yo na gusto ko. Sige igiling, igiling, wag hihinto. O daling-daling mo, sa'yo na gusto ko. Baby igiling, igiling, wag hihinto. Let's go! Daling-daling, ang bangis ng gumiling, ang bangis ng gumiling, ang bangis ng gumiling giling. Sino siya, ginakayang pigilin, talagang manggigigil ka. Gotta abain, daling-daling mo, sayaw na gusto ko. Sige igiling, igiling, wag hihinto. O daling-daling mo, sayaw na gusto ko. Baby igiling, igiling, wag hihinto. Let's go! Daling-daling, 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 sabi daling-daling. Daling-daling mo, sa'yo na gusto ko. Sige igiling, igiling, wag hihinto. Daling-daling mo, sayaw na gusto ko. Baby, igiling, igiling, wag hihinto. Daling-daling, 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 Derek and Hans, collectively they're known as GAT, gawang atin to. Good morning mga kapatid! Good morning mga kapatid!
Meron ba kayong signature na introduction o wala? Wala pa. Working on it. Working on it? Meron? Meron. Can we introduce Yes, ourselves yes, individually po? yes, Okay. please. Hello po sa inyong lahat. I'm Gat Charles. I'm Gat Michael. I'm Gat Ethan. I'm Gat Derek. I'm Gat Derek. And we are GAT! Galing din sa Gatdula, which means honorable man or gentleman, like Gat Jose Rizal. Yun, doon ang galing yun. Yes. Ako pogi naman ng mga batang to. How old are you if you don't mind me asking yung age range nyo? We're 16 to 22. Nice. So, di ba sa bawat group, meron tayong tinatawag ng mga visuals, merong leader. Do you mind telling us ano yung mga assignment nyo? Yung mga assigned po namin, we don't have specifically assigned Okay. positions po. Kasi we believe that kaya po namin... That's right. I mean, we ever want to- evolving. Yes po. Love We it. want to improve on those things that we lack actually. But grabe your falsetto, no? Thank you po. Can we try again that last part? I want you to listen Kaya. kasi grupo sila. Yeah, yeah, Usually, yeah. Ready? Darling, darling! Siya yun na. Galing ni Ethan. So Ethan, Hans, paano kayo nabuo? Nabuo po kami ng GAT kasi pinatawag... Last year, Oh yes, 2024. last year po. Last year po. Apo. Boss Vic po. Yes, formed us. Viva. Viva formed us po. Nice, nice. Alam mo naman, star maker si Boss Naman, Vic, no? diba? Boss Vic, good morning if you're watching. Morning. How was po. the process of making Morning your po. group? Talagang dumaan ba kayo sa talagang matitinding auditions? How did you come We about? really, some of us did auditions po. Okay. And then some of us were picked to be in a group po. But yung training po namin talaga intense po. Talagang Sure, ang kita every day naman. po. Thank you po. Oo, Yun. mahuhusay. Salamat Unang po. nakilala daw sila kasi kinover nila yung hit song ni James Ree. Tama ba yun? Yes. Tell us more Huwag ka nang about umirit it. po. Oo, sige, tell us more about it. Yeah, it was our pre-debut single po. Tapos, yung sisip po namin, who's our like number one idol in the OPM scene. And so, we chose Walking On Me by James Reid kasi syempre, if you think about Loverboy, the thing, and most impactful in the OPM industry, we saw James Reid, like, okay, let's do that song. Sige, can we sample? Nung huwag ka nang humiri. Pwede. 5, 6. Huwag ka nang umilit, no, no. Basta mo lang ngayon ay tayo na. Huwag naman pumilit, no, no. Papakita ka ba ba? Pagkahirap ang katulad mo, di na papagkawalan. Huwag ka nang umilit, huwag ka nang umilit. Simula ngayon ay aking ka na lang. Such a catchy song. I remember that first when it was released. Do you know the originals? MMG Si Mel, Twins, yes. So I got to work with them and in a run for a school, and I was so happy because these are two amazing human beings. Yes, Super cool. So I just want to give a very special shout out kasi nung nilabas yan, I remember hindi na matanggal din sa walay sa isipan mo yung pag nag-play, and now you have revived it. Love it. Beautiful. Oo. So ito, let's talk about Daling Dale. When you first heard it, who picked it? Were the bosses ba or kayo? It was the bosses po kasi it was for Mutyanan Section Yes, E. perfect. Yes, so... Kina, Ashtin. Yes. Yes, medyo na-pressure po kami because we're the cast 2. 4 of us are cast 2. And then, hindi po namin, alam, syempre, Daling Dale by MMJ is different. So, we really wanted to take a different take on it. Ayun po, nung nakikita po namin sa TikTok, mga Facebook po, na ginagawa po yung Daling Dale, we're just really happy, no? At saka sobrang bongga kasi hindi lang to patok sa Pilipinas ha, kundi everywhere. Lalo na sa TikTok, sa ibang bansa, ginagawa rin yung dance challenge and yung kanta nyo, di ba? It's amazing. Okay, ito na ang ating ipinakahihintay na Nako, dance paano mas tutorial. pinakahihintay? Yes. Angela, ba't di natin ipakita yung version mo ng Daling Dale? Pinakahihintay ninyo. Talagang nadali. Mga kapatid, Talagang nadali. alam niyo ba mga kapatid, sa gilid, nagpa-practice si Angela kanina sa gilid. Yung Daling Dale ang i-play natin yung music. Daling Dale. O, tawagin din natin si Doc at si... Let's go. Ayan. Okay. Richard. Carly. Yes. Dun po. Ayan, okay. Sige. Okay, so let's teach. Yung mga So, kapatid natin watching. madali lang po. Oo,
sana mapanood nila at gayahin nila. Okay po. Una po, 1, 2, Naku, yung balakang natin. 1, 2. Tatlong beses yan. Okay. Dali. Hypa! Ano yung hype? Hypa! Hyper? Hyper? Iba hyper yun. So, Kaya serious yung Alvin, no? Kaya pang-practice siya eh. Pang-apat. Naku, hindi ako nakinig. May ganun pa. Sige, papanoorin ko na lang sa'yo. Hindi ko nakinig. Hypa! Dali. Ay, muli. Itong tita mo sa club? Yay! Hindi niya nagawa yung yung tita mo sa club. Okay po, sabay-sabay. Okay with music. Okay lang po. Sa mga kapatid natin watching, panoorin po natin at gayahin natin. Thank you po, kapatid. Go, Doc! Na po, yung chorus pa, nasaan pa yan? Gusto ko. Ayan na po. 1, 2, 1, 6, 7. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. High five! Thank you! Wow, okay. So again, Dale also the original soundtrack of Viva One Hit Series, ang Mutya ng Section E. At apat nga sa inyo, yung cast nun, di ba? Ano pa mga dapat abangan natin? Sino yung apat? Okay, so, yan. So, ano ang mga dapat abangan pa natin sa Mutya ng Section E? Kasi ang dami mga nangyayari at ang dami yung dance moves, Ayun po, of course, please do watch us on Ang Mutya ng Section E po. Every Friday po yan. Meron pong bagong episode today. We're at episode 12. We have 4 episodes to go until mag-end po. So keep on supporting us. And of course, G80 po, please stream Huwag Ka Nang Humirit on all streaming platforms. And of course, our Daling Dale. Maraming salamat po. Yes. And make sure again to follow us on all our social media at GapPH Official po. Okay, can we talk very briefly about your characters? Can you tell us more about it? Para sa mga kapatid natin na hindi pa nakapanood ang episode. Okay. I'm playing the role of Blaster Ren Madrigal po. He's mostly the musician po sa Section E. Siya po yung parang rockstar, gano'n. Wow! Yeah! Ako naman po yung Calix Rivera po. I'm playing playboy, pero naging loyal po siya sa girlfriend Wow, niya. pwede pala yun! Yes, playboy turned to a loyal boyfriend. Ako naman po, yung role ko po is si CN Peralta. Siya po yung pinakabata sa buong Kumag. section. And siya po yung pinakamakulit. Sobrang tigas po ng ulo niya. And ayun po yung characteristics niya. Best friend po ni Alam mo, JJ. kamukha niya si Robert Pattinson, di ba? Meron, Ng Twilight. Ganon. Itong isa, si David Diba? Archuleta. Si David Archuleta. Oo! And then I play Aaron Caldeluna po. He's the babaero of the group. I'm notorious for having 20+ girlfriends in the school. So. Well, girlfriend. Yeah. Pwede pala yun. Pwede. Pero in real life, Loyal. Loyal. Hindi ka ba dito lumaki? Kasi yung English na I'm born and raised in the US po. Oh, where? Where in the California. US? Where in California? Huntington Beach, Sa city SoCal. mismo. Happy. Huntington Beach. Huntington Beach. Kasi alam mo ba, when you're in America, you take out the T. Like, you know, you ride the elevator. Paano sabihin mo? Industry. Kasi wala kang T. Martin. Martin Rivera. Martin talaga tawag nila. Ito kasama ko from California. Go. Ay, we? Yeah. What's that, Kamagong? Talaga. Alam mo, ang saya. Tama na. Last na natin. Last mo na yun. O, yun ka ba? Ganyan tayo sa balera. Ganyan po. Kasi sabi nga siya nung sumasayaw kanina, hindi ko narinig. Ano yung sabi mo? Sumakit yung? Maraming sumakit. Huwag kang mag-alala. Alam mo ba yung katabi mo na insecure sa abs mo? Oh! Yes. O, syempre, Gat, maraming
maraming salamat. Thank you po. Before we go, we'd like to promote something pala. Yes. Bukas, we are going to be performing at the Viva Cafe in Cubao. Yes. Kasama po namin yung ibang Cast ng castmates Amot po Yan ng in Amot Yan Section Section E. And we have special guests We have too. special guests din. So Very special guests. make sure to come through. We hope to see you guys there. See you guys there, 4 p.m. 4 Super p.m. excited. See you po. Thank you, JT. Thank you po. Thank you so much po. And that is it para sa ating Pangmalakasang Friday! Weekend na po mga kapatid! Isang makabulong umaga na naman ang aming naihatid sa inyong mga tahanan. Happy weekend, stay safe, stay healthy. Kita-kits pa rin po tayo sa Lunes. Susunod na po ang Cartoon! May naman po ang araw spread. Good vibes mga kapatid! Keep smiling lang. Yan ang paalala ng iyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!